Simula Chickser pa yun no? Oh my God, umaalma. Hindi siya Cheekster fan. Pero Diba? siya talaga ultimate fan ever since. Let us be glad. Let us be. Let us rejoice if I that good could be subdued. Afi. It's like meeting your ex. What do you mean by that? Wait lang. Talagang ini-emphasize niya na single siya. So, sa mga listeners. Pero sana wag po tayong gano'n. Wag tayong gagastos sa Totoo. yung mga ano Mga talaga. karton. Ay, maging fan na. Wag tayong sumamba Mga masyado. karton. Mansion ng mga dinosaur. Wala nang dinosaur. Wala pagkakagastusan. Okay. Alright. Alright. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Nasa ang parte ka man ng mundo. Welcome sa aming podcast. It's us again in 3. Actually, yours Yours. podcast. Yay! And we're really excited sa episode na to because we have a guest. So, intro na ba natin siya? Or yeah, we have a very special guest. He's one of my bestie. Very close to my heart. And siya yung pinakamayaman sa atin ng high school. Hanggang ngayon, no? Pinaka-generous, pinakamayaman. Siya na talaga perfect human being. And syempre, nakaka-proud. Graduate siya ng college as cum laude, tourism, sa University of the East, Caloocan. Tama ba? And siya rin yung kilala ko sa isa sa mga pinaka-ultimate fanboy talaga. I swear, siya talaga. And ano pa bang masasabi ko sa kanya? Simula Chickser pa yun no? Oh my God, umaalma. Hindi siya Cheekster fan. Pero Diba? siya talaga ultimate fan ever since. Ano pa bang masasabi ko sa kanya? Ay, ikaw, Kalen, alam ko may masasabi ka din kasi mas una mo siyang nakilala kaysa sa akin, di ba? Ano siya, very artistic, magaling mag-drawing, laging pambato sa drawing contest. Siya ba yun? O yung pinsan niya? Parehas sila. Parehas sila nun. Okay. Nasa artsy din yan, very creative. Very creative, generous, mayaman, madaling utangan, guys. And dahil professional yapper din siya, kaya siya nandito ngayon to yap with us. Marami siyang insights na i-share and mga tips din, especially in terms of managing your money in your 20s. So, sa mga nakikinig natin dyan, okay, let us all welcome. Wait, may ano kasi ako sa kanya intro. Siya kasi yung Wicked Witch of the... Kung familiar kasi kayo sa Wicked, dapat... Wicked Witch of Dulong Tangke. Okay, let us welcome. Let us be glad. Let us be. Let us rejoice if I that good could be subdued. Afi. I decided to. Yay! It's your girl. 안녕하세요. 막리난입니다. Yes. Mabuhay. Wow. It's your girl. Ay. Hindi po namin alam. Oh, sige. Go. Hi. So, actually, pinilit lang po niya ako. But I'm very grateful kasi I've been listening. Actually. Yes. Bibigay din ako Yes. ng feedback. Thank you. Kamusta? Hi. Kamusta? Kamusta ang... Parang, At saka... it's like meeting your ex. What do you mean by that? Wala, kamusta ka? Kamusta? Well, trying to be happy in this modern world.
Paano naman yan trying to be happy? Actually, happiness is a choice Like- naman. So, Mm. ayun. Trying to be rich. Actually, wag kayo maniwala sa mga sinabi niya kanina. It's not all true. I'm just generous. Wag ako, kilala na kita ever since mayaman ka talaga. Guys, fact check Oh. lang po. Hindi po talaga. 22 years na Bigay kitang lang po kilala, talaga. mayaman ka talaga. Asan ba yung camera? Oh. So, yun. Just like Annalyn, meron din kaming project. And, Mhm. alam niyo na yun. Ito project. Project. Ay, nakwento mo. Kwento mo na Actually, nga. ayun yun. We're kinda, Yung ano. Mm. Nakalimutan niya siya nagkwento. So, ayun. Hindi po talaga ako, broke po ako ngayon. Yun po talaga status ko ngayon. Huwag po kayo maniniwala Broke. sa mga pinagsasabi. But yun, very grateful to be your second guest ba? Yes, we're Is very grateful is it- then. right. Thank you for gracing Oo, us. second pala, no? Second, di ba? Makakaalis ka na. Okay na. Yun Hindi na. so ma... Okay, next. Pupunta... Joke lang. Yeah. We're very Bakit ka ba grateful nandito? then. Ba't ka daw nandito? Di ko rin alam. Actually, nagsuggest lang po ako ng topic. Then one time, message niya ako. Nireplyan niya na ako 3 days after. Ganyan po Lapit talaga. ka, lapit. Oo, lapit. Lapit mo yung mic. Yung mic. Ring light kasi. Yung ring light pala kasi yung habol niya. Okay. No. Ano ba? Okay, so Nilapit ba't mo ba yan ako sa mic, nandito? oo. Ba't nga For ba the ako GC ba yan? Baka pang Starbucks GC lang habol mo. Ay, hindi. Ayun, Ano ba yan? So for our guests, Linya pa yan eh. yeah. Kasi actually, late talaga siya nag-message. I don't know yung top. Di ko talaga alam yung topic. So, surprise to. Mm-mm. And yun, surprise din na Ah, Napilitan hindi pala. Kwentuhan lang ni Elphaba and Glinda. Siya pa. Ako pa talaga yung wicked witch. Si Elphaba Hindi ko magets eh. and Glinda. Tingnan mo, no? Sa El pa ba yung green? El pa ba? Kasi ba yung green? Akala ko, sorry. Akala ko El ka ba? Sorry. Hindi po talaga tayo makamove on sa natin. No? Sorry. Mga high school, High school. Well, it's okay. Hindi, tagal ko na hindi nakausap si Mac. Kailan pa ba? Almost Nung high school pa. 3 years na. Ay, kala ko high school pa eh. Ay, hindi. Hindi nakakausap ko naman yun, pero almost 3 years na ata. Simula nung nagkaiwalay. Actually, di ba, bumibili pa ako sa inyo ng... Yun. Ano yan? Ano yan? Supporter talaga. Support, Mm, totoo naman. yes, oo. Diyan, aminado ako. Lalo kay Tatay Digong. Okay, cut po yun. Di ba talaga? I've been... Ako, solid yan. Mm. Iba yun, hindi siya yun. Ano ka Hindi ba? po ako yun. Hindi siya yun. Iba pong letter D yun. Ibang tao ba yun? Letter D yun. Iba yun. Iba pong D yun. McLean Dan po ako. Hindi po, iba pong D. Ano pang mag-uusapan natin ngayon? Annalyn. The Weeknd. That color green daw yung Wala kami alam dyan eh. Hindi nga kayo Pagkatapos makarelate. nito, dapat manood kayo, ha? Hindi ko alam. Hindi kami yung target audience, unfortunately. Nakikita ko sa feed, di ko trip. Kahit nga yung, ano yung bago? Stranger Things ba? Yung maganda yung Stranger Things. Ako hindi rin. Ako naman di ako. Maganda yan. Si Mac nanonood nun, di ba? Yung Stranger Things. Actually, na-spoil na ako. Uy, wag simulan ko rin mo siya. magitin. Season 5, maganda. Wag mo spoil, wag mo ako. Episode 3 pa lang ako. Si ano ba ka siya? Ako, spoiler ako eh. Nako Sa po. TikTok kasi, Diyos ko di nga. ba TikTok? Mahilig siya mag-TikTok. Oo. Nako, kaya wala akong TikTok eh. Buti naman. May spoil ako sa mga ganyan eh. F? Wala rin. Pag ganyan, Wala. nilimitahan ko. Nilimitahan ko yung ano ko. Sige. Ma-spoil ako eh. Anyway, Sendan kita. go. Uy, gago ka. Gagi. Loko to. Block kita. Joke lang. Hindi, ano ba talaga pag-uusapan natin? Madami, actually. So, in relation dun nga sa last topic natin, di ba? Finances. So, ayan, ating guest. Meron siyang share of course, na mga insights then
in terms of managing your monies in your 20s. 20s. Okay lang. That Kailangan ko the yan. pushing 30s. Layo pa Ayan. naman, tagal pa. Go. Marami So, akong tanong eh. Sige. ayan. O, sige. O, may tanong ka ba? Ikaw muna mauna. Go, Earl. Lapit mo. Ah, ano? Naisip ko, what if magbigay ka mo, magbigay ka mo na parang general guide or parang in-apply mo sa buhay mo na parang mga diskarte mo, ganyan, about finances. Then, tsaka kayo magtatanong. Ako na Ano? lang. May ano pala ako. Kasi, so dahil nga you grew up in a comfortable home na both your parents are working and providing better life for you and your siblings. So, dumating ba sa point na, syempre, nung nag-grow up ka, and then, nagka-work ka, nag-earn ka na ng own money mo. So how do you handle it? Like, do you provide to your family? May time ka, are you the breadwinner? Or, ikaw ba yung tumutulong ka ba mag-provide within your family? Or meron ka pang time to do din yung mga personal agendas mo like fangirling, saving money for your future, or kung may gusto kang bilhin. And then, how can you, makakapag-share ka ba ng tips naman para sa mga, let's say, sa mga breadwinner na talagang, alam mo yun, lahat bigay and parang konti na lang yung masisave nila. So paano i-handle or i-juggle yung mga ganong scenarios in life? Kasi very different, tayong lahat naman, diba? Very different backgrounds. Actually, before that, bago ko answering. Kasi di ba 2019 kasi ako gumraduate. And di ba year later nagkaroon ng pandemic. Actually, almost 2 years akong naghahanap ng work. Late na talaga ako nagka-work. I mean, nauna talaga kayo sa akin. Actually, 2021 lang ako nagka-work. Though, wala naman ako parang jealousy sa mga ano. Kasi parang more, kasi masisig ko ba yung pandemic? So, Gets. parang doon naman, sa throughout kasi almost 2 years eh. Parang natututo naman ako, parang pag nagka-work na ako, pag nagka-pera na ako, alam ko na yung gagawin kong pagbabudget, gano'n. Kasi naranasan, grabe yung pandemic, di ba? Grabe yung effect sa livelihood ng bawat lalo na dito sa Pilipinas. So, nung nagka-work ako noong 2021, doon ko na di lang kasi financial management ang pinaractice ko that time. Time management din. Kasi, actually, kasi nga single din ako. So, more like, sorry, that was, Single din ako ba? hindi ano kasi ako talagang, kung ano lang yung kaya ko, yung limit ko talaga. Though nagpo-provide ako, yes, nagpo-provide naman ako. May hatian naman kami kasi, ayan, tatlo kasi kami magkakapatid. Wala pang work yung third. So, kami dalawa na. Nagpo-provide naman kami. So, yun, ano lang talaga, ano kasi ako yung needs ko muna bago luho. Kumbaga, siguro, there was a time na talaga, maluho ako that time. Pero mas pina-prioritize ko yung needs namin. Siguro, mas ano sa akin yun dahil sa pandemic, malaki talaga yung inano sa akin ng pandemic. Parang nireset niya yung utak ko kasi nung 2019, medyo childish. Pero medyo pa ako nun talaga. Immature. May mga ganun akong ano. Then yung pandemic, yun talaga, parang reset niya talaga yung utak ko na ganito pala dapat. Sa dami na nangyayari dito. Kailangan magtipid, kailangan marunong ka mag-provide. Siyempre, kaya ako rin, yung sabi ko, single ako. So, mas free ako to arrange my budget. Gano'n. So, yun lang naman ibibigay kong tip. Dapat, alam mo yung limit mo. Parang live below your means. Hindi naman. Pwede naman, basta, pag ganun kasi, pag nag-provide ka kasi, for me pag nag-provide ka, dapat, meron kong tinitira rin para sa'yo. Baga balance. Para sa huli, hindi ka yung, parang hindi ka mag-isisi sa huli. Baga, sige, meron ako pero para sa family ko, meron akong para sa akin. Baga walang sumbatan na mangyayari ganun. So yun, sayang, dapat alam mo yung limit mo. Then, syempre, mahalin mo rin yung trabaho mo. For me, ganun.
Actually kasi yung work ko ngayon, para siyang freelance. So, mas inaano ko yung pera do actually more ano siya eh. Para siyang commission based. So yun, parang doon ako mas natuto. So kung gano'n lang karaming work ko that day, dapat marunong ilang taon na ba ako? Parang mga 5 years na ako next year. Doon ako mas natuto. So yun, know your limits talaga. Lalo na ngayon sa panahon ngayon 2025. Grabe kasi yung pandemic, iniba talaga yung mindset natin. Hindi mo masasabi na dahil sa ganyan millennial siya, Gen Z siya. No. Know your limit talaga. So, masasabi mo ba na even though comfortable life kayo, kuripot ka? Totoo. Yes, totoo talaga. Kuripot talaga ako. Kumbaga, maiisip ko. Kasi ano ko eh, more like sa long term, mas long term ako mag-isip, di ako yung short term. Kumbaga, like sabi ko nga, more needs talaga ako eh. Kahit meron, kasi, kilala niyo naman ako. Nakita niyo yung mga stories ko, di ba? More, nag-unbox ako. Parang maluho ako sa social media, pero sa hindi talaga. Swear. So, parang doon ko talaga na parang mas doon ko na-appreciate yung sweldo ko. Kumbaga, doon ko mas natutuwa ako nung nagko-work ako. Iba talaga yung pandemic talaga kasi ako nagbe-base, iba talaga yung effect niya eh. Effect niya sa atin. So, yun. Ito lang ako. Yung, di ba sa pandemic, sabi mo, parang 2 years or 3 years ka pa nag-wait bago ka mag-work. So, wala talaga. Zero income talaga nun. Wala talaga. Actually, meron naman ako mga naging job offer that time. Pero more like kasi sa labas. Actually, di pa parang doon pa lang kasi yung usbong ng di ba? Home-based. Doon pa lang. Kumbaga, siyempre ang dami nag-a-apply kasi nga home-based. Or work from home. So, siyempre nakatabunan. Meron din naman mga job offers na parang actually kasi maano ako eh, nung after graduate ako, mapagmalaki pa ako that time. Hindi pa ako ganun humble. Talagang kasi gusto ko yung parang yung after ng work ko, ay after ng graduation ko, gusto ko related yung magiging work ko dito. Kasi sayang na yung pinag-aralan ko, sayang ginastos sa akin ng pamilya. And actually now, hindi siya ganun ka-related. Pero grateful ako kasi nakakapag-provide ako hindi lang sa family ko, para rin sa sarili ko. And alam niya naman, mahilig ako bumili ng mga merch. Ayun, after toy collector din ako, yun. Ayun, naga-fangirl din ako, nag-a-attend ako ng mga concert. Pero selective ako. Hindi ako yung si Punta dahil lang crush ko si ganyan. No. Talaga ako, selective. So, Any other question? so, hindi tayo talaga dapat mag-shame just because yung natapos mo, for example, engineering, tas ngayon, let's say, office job. So, kahit hindi dapat related yung tinapos mo, there's no shame in that. Kasi, di ba, kumikita naman tayo ng pera, we provide for ourselves and for our family. So, dapat, I think yun yung nakuha kong lesson from you, no, na dun mo siya na-appreciate nung ikaw na yung mismo kumikita ng pera. Kasi unlike nung students pa tayo, di ba, tayo yung binibigyan kasi gastos lang tayo ng gastos, hindi natin na-realize yung work and sacrifice ng parents natin. Pero ngayon na tayo na yung nasa workforce, natuto na tayo, of course, mag-budgeting and then yung impact nga ng pandemic. So, iba talaga pag adulting. Actually for me lang naman, parang silver lining ng pandemic, natuto yung lahat na mag-budget. And mas naging business people, tama ba ang term? Business people, business-minded, sorry. So yun. Siyempre, na-adapt natin through social media. Pero kasi iba kasi, actually depende naman kung paano ka rin kung depende rin sa household nyo eh. Meron kasi yung iba na gusto nila sa kanila lang yung kumbaga nag-provide sila pero more like mahigpit sila ganun. Ako kasi hindi naman ako ganun pero sabi ko nga know your limits and depende rin kasi talaga sa work mo. Kung kaya mo mag-provide ng ganun. Hindi mo talaga sila basta-basta ma-judge na eh. You have to know
them deeply talaga before you ano. Mm. Pero yun, parang universal advice talaga yung know your limits talaga. Sa panahon ngayon, lalo na in 2025, and especially nasa Pilipinas ka. Grabe po ang bayarin dito. Mm. Do you agree ba? 500 pesos budget for Christmas Noche Buena? Actually, hindi talaga. Kung sino man Oo. po yung nagsabi niyan, bumalik ka sa pagiging sanggol. No, Mm. hindi pa talaga. Actually, nung nakita ko yung news na yan, nawalan na ako ng gana kasi Mm. ang dami na nangyari sa bansa natin din. Why would you just say that Yeah. kind of... Rage bait. Mm. So, ngayon na you also provide for your family, tas may time ka pang mag-fangirl, umattend mga events, bumili ng mga collections. Anong priority mo ngayon in your 20s? Do you prioritize providing for family or travel or going to events, meeting your idols? Actually, lahat naman. Lahat. Actually, lahat naman yun. Gusto ko siyang baga-balance. Ang ano ko lang talaga, mas okay na, kasi kung, mas ano ako kung, dahil nga nagka-work ako hindi related sa ano ko, parang mas okay sa akin kung nasusustain ko yung lifestyle ko din. Yun talaga ang pinaka-ano. Sa akin yung iba kasi more like, mas familiar sila. Ako kasi, parang mas modern na kasi, mas modern na kasi yung isip ko ngayon. And syempre nga, single. Mas pinili ko yung ganun. Kasi parang, mas may freedom ako. Wait lang. Talagang ini-emphasize niya na single siya. So, sa mga listeners mo Actually, no, actually an advantage kasi, di ba? Aminin naman natin lahat. Advantage naman yung ganun. So, wala akong masyadong iniisip. sinasabi mo pag nasa in a relationship magastos, ganun. Actually, dapat kasi committed before you enter a relationship. Dapat ready ka na sa ganun eh. Emotionally, financially. Actually, more in financially na sa era natin ngayon. Financially na po. So, would you ever date someone na broke or gusto mo like ka-level mo, rich, ganyan? Actually, kasi di ba sabi nila love is not enough to So, ayaw mo mag-date ng broke na person. Gusto mo may pera. gusto ko Sino parehas yung sabi niyan? Si Sarah Geronimo ba? Kasi ako kasi tatanong mo, di ba? Mas gusto ko yung ka-level ko talaga. And syempre, dapat supportive kami. Dapat parehas kayo may work. Kasi sa ngayon, meron kasi parang nagiging issue ngayon. Na, kasi di ba, nag-fangirling ako. Yung iba kasi, pag nagka-jowa sila na fangirl, parang mas inaano nila na, parang anong nakakuha mo dyan? Ganon. Di ba, parang like, gastos lang yan. Hindi ka naman kilala niya. Totoo yan. So parang mga mas gusto ko, kung gusto ko, nire-respeto niya rin yung lifestyle ko kasi hindi naman siya unhealthy, hindi naman siya. Hindi naman siya addiction, True. hindi ka naman nag-drugs or pumapatay ng tao. So more like talaga, kumbaga, sa akin gusto ko meron kaming similarities. Financially, yes, okay lang naman. Kung magkaiba, siguro, I don't know, hindi ko pa naman na-encounter yung ganun man. Single. Sige. Next episode natin, blind date. Hanapin natin ng yan. Hindi, may tanong ako. Go. Before dun sa what can you say about delayed gratification? Delayed gratification. In what Kasi aspect? parang nabanggit mo kanina na parang mahilig ka sa collector ka. Tapos nung mahilig ka nga sa concerts, ganyan. Tapos nagpa-fan girling. So, yun, sa delayed gratification. Kasi marami nagsasabi na parang in your 20s daw, kailangan diyan ka kumakayod. Diyan mo, minsan nga sabi, kailangan if may opportunity na meron kang multiple sources of income, kailangan diyan ka naglalagare para after 30s, before 40s mo, na medyo nandun ka na sa level na financially free ka na eh. Tapos doon mo lang yung sarili mo, i-splurge yung sarili mo into something na masaya ka. So, ayun, anong say mo dun sa delayed gratification?
Actually, ako kasi ang mindset ko sa akin lang naman you only live once. And hindi mo rin alam na baka bukas ma-shigpay ka na gano'n. Shigpay na lang yung word natin. Tsaka kasi, 'di ba iba yung dapat kasi meron kang outlet. Kasi maganda rin siya sa mental health mo. For me, dapat meron kang budget sa ganun for your parang nag-produce sa'yo ng serotonin ba? Is that right? Serotonin. Happy yan. For me kasi dapat ganun, lalo na sa panahon. Dopamine. Yeah. Kasi 'di ba, we're parang mas naging na tayo sa mental health. Through the past few years. Parang mas naging na rin tayo sa mental health. So for me, di talaga, mas talaga ako. Ba't ko pa depende naman kasi kung kaya ng tao, di ba? Pero kung kasi kung yung nagpapasaya sa'yo, at mo yan. Tsaka kung kaya mo naman, di ka dapat nakikinig sa mga dapat lang. Dapat sa paniniwala, paano mo lang, your own dapat principle. Dapat ang sinusunod mo. Hindi dapat sa iba, lalo na sa pera. And syempre iba kasi yun Iba kasi yung parang nasabi mo na dapat sa late ka pa. Hindi dapat gano'n kasi baka magsisi ka. May mga opportunities na parang dapat pala ginawa ko to dati kahit nung pa ako. Baga, parang sana naglaan ako ng oras para dito. Para at least ngayon, para pag tumanda ako, hindi ko siya iba kasi yung feeling pag iba yung pag nag-splurge ka nung youth ka tsaka pag tumanda ka. Iba yung happiness na nabibigay sa'yo. Hindi yung parang, kasi parang, for me lang naman para kasing pag sinabi mo na parang pag tumanda ka, para siyang retirement na kagad ang parang retirement na kasi yung tunog nun Oo. Kaya parang nasasabi na mas okay na doon ka mag-spend. Ba't di pa ngayon kaya mo naman? So yun, for me lang naman. So parang in relation dyan, may mga nabasa rin kasi ako na parang tawag no? Money will come back but memories or experience That's don't. true. No? That's very. Okay. So yun nga, so parang point mo, kung may opportunity kang mag-travel, kaya mo naman, sige na, mag-travel ka na kasi yung pera, natin 50K yung for travel mo kung saan man yan. Babalik din naman yun, di ba? Parang ganun. But at least yung memories mo sa travel na yun or kung ano man yung pinagastusan mo, habang buhay mo yung mandadala, di ba? Basta huwag mong utangin. Oo, yun. Oo. Actually, pwede naman umutang basta nagbabayad. At wala namang nakukulong. Sa akin kasi, At di mo hanggang ngayon naniniwala ako sa pag hindi mo kayang bilhin yung isang bagay 10 times. That's true. 10 times? Ganun kasi ginagawa ko You have to ganun think ginagawa like ko Pag may gusto akong bilhin, kunyari yan, nakaraan, nagtingin ako ng shaver. Razor. Yung clip. Halo na. Chinek ko muna kung kaya kong bilhin siya 10 times. Hindi ko rin siya binili. 10 times talaga? Ako nga twice lang Like, twice ko lang. Actually, sa experience ko, kasi di ba collector ako, matagal ko siyang iniisip. Di ba sabi ko long term ako. Paano pag di ko na nagustuhan yung character na to? Anong gagawin ko nito? Pwede ko ba siya pagkakitaan o i-stay ko lang sa collection? So parang you have to talaga maglaan ka ng oras. Isipin muna, lalo na pag luho. Grabe. Kasi mahal na bilihin ngayon. You're living in the Philippines. Hindi naman tayo anak ng contractors. Hindi rin tayo nepo baby. Speaking of that, do you track your expenses ba? Yes. Actually, every night. Okay. Every night. Talaga? Paano? Spreadsheet? May app ka? Gumagamit ka ba ng app? Sa notes lang talaga ako. Actually, doon ko nga parang mas natutunan mag-budget. Kaya ko ba to? Tsaka parang doon ko na rin doon ako nasanay na pro online payment kasi parang mas nakakatipid ako. Pag nag-cash ako kasi ayoko nang parang may sobra brutal. Alam niyo yung feeling na saan ko gamitin to? Gusto ko may nakalaan dito or naka-ano lang to. Parang mas makakatipid ako pag nakatago lang siya na ganyan. Oo. Ganun.
Ako Yes, parang spreadsheet. Ako basic parang accounting, baliktad in ako. out. Hindi, wait lang. Ano. Ako parang baliktad kasi mas ako medyo well to call me medyo oldie pero parang pag sa online, parang feeling ko hindi ko na mapag online payments eh. Parang wala lang number na siya sa screen. Whereas kung cash, hawak ko, may pera talaga ako. Kuwari, 10,000 yung winidraw ko. Gama mo yung kapal na yun, di ba? Versus kung nasa screen lang. So yun yung point of view ko. Mas Pero gama di ba kung may parang mas pera ako sa marami cash. kang nare-record kasi di ba parang mas nagbibigay ng resibo yung online payment. Mas Oo, natatrack mo. yun yung advantage din nun. Pero ako, ginagawa ko din yung parang notes ka mo na ako sa calendar ko nilalagay. No, sa calendar app, doon ko nilalagay yung gastusin ko. Kahit cash yan or or digital. Ganun. Tinatandaan ko talaga. Ako naman, to share lang din. Weekly naman ako nagtatrack ng finances. Tapos, spreadsheet talaga. Meron akong template gusto nyo share ko. Oo. Sige, go. Promise maganda yon. May credit card, may pang cash, tas cash in bank or cash on hand, ganyan. Kailangan ko yan. Nakuha ko lang. Kasi Oo. pag online payment, yun, iniisip ko, hindi ko naman pera yun eh. Parang, Di ba? Parang ano, dadaan lang sa kasi nga, ano. di ba dito, more on Apple Pay lang. Mm-mm. So, para sa akin, digital money lang yun eh. Yun, ganun yung Totoo. yung Kapag card talaga or online payment, di mo ramdam na nabawasan ka ng pera o gumastos ka. Unlike pag cash, doon mo talaga ma-realize na, shit. Pero, ayun nga, pag bayaran na, ako kasi ganyan pag dumadating na yung credit card bills, oh my God, yung mga installment mo na 0% interest, ayan na, maglalabasan na sila. So, ayun. Actually sa 15, di ba? Ay, actually, tomorrow, hindi. 15, every 15. Oo nga. Ay, sa akin first week, putik na yan. Meron pa rin First akong service fee yata yun ng BDO credit card. Hindi ko lang paano tanggalin yun. Wait, 200 per nagbabayad month. ka ba ng credit card dito? Oo. Bakit 200 per nautang? month. Nautang ka? Mahal. Yeah. Hindi ko alam paano siya tanggalin eh. Wala rin naman akong way para makontak yung... Kasi alam Nag-email ko ako, nga. tapos sabi, tawag daw ako. Oo. Hindi naman ako makatawag. Yung matawagan. Yung international number nila, hindi rin nag-work. That pag umuwi ka, sikasuhin mo. Sayang din, kumukita ko. Yung international number nila hindi gumagana. Okay, sige. Tapos Itatawag ko yan. Wow, may gagawin ka, Kalin. Hindi, tatanong ko lang. May kakilala kasi ako taga-video. Tatanong ko lang. Ayun, sige, patulong ako. One time, nakalimutan kong magbayad for that month. Tapos next month, ano na siya? 400 na doble. Ano ba yan? Ano yun? Ano yung binabayaran mo na yun? Ano siya? Service charge. Credit card fee? Ano siya? Nag-close ba yung account mo? Na ano ba yung maintaining balance? Yung mga ganun. Hindi. Wala nga akong utang dun eh. Oh, weird. Ba't ka nila ginaganon? Hindi ko alam. Gago yung mga yun. Hindi ko alam. May iba tayo. Patulong ako, Kalin Sige. Sayang eh. Tanong ko. Pambayad din Spotify yun. Ayun, share ko din dito yung template sa spreadsheet ko nung Kasi, Madali lang yun. May Actually, instructions. gumawa din ako niyang template na yun. Pero yun nga, since ang basehan ko kasi per day, so medyo sobrang crude niya. So I think makakatulong din yung template mo. Tinry ko rin yan dati. Everyday, mahirap. Oo, tapos Gusto ko lang. Sa spreadsheet, may nakatotal agad din. Excel yun. Ito yung gastos. Oo, may formula. May total, ganun. Ginagawa ko. kasi ako magganyan eh. Ang ginagawa ko na lang, di ba, every payday. Every week kasi, di ba, ang payday. Kasi di ba sa bangko may savings ka, tas may yung parang checking yata yun. Oo. Ginagawa ko sa every payday, 3/4 ng sahod ko, every week nilalagay ko sa savings. Tas yung matitira, yun yung gagastusin ko per week. Tas pag di ko naubos yun, before Back to payday, saving. ang payday ko kasi Thursday, pag di ko yun naubos yung mga matitira ng Wednesday night, ililipat ko na noon siya sa savings. Tapos ganun ulit, pag di ba pumasok yung sahod ng kasi tinatamad ako pag ganyan eh. Pag may hindi ko lang, baka wala yung pa ako itatrack. Ba't wala ka bang ginagastos? Like, wala ka bang... Siguro preference na lang yun. Parang mas comfortable ka sa ganun. Sana? Or mas, ka lang talaga, mas kabisado mo. Mas kabisado mo sa utak mo yung... Hindi mo na kailangan, parang photographic siya sa'yo. Oo, ganun. Minsan naman,
Yung, di ba, binawas ko na yung for savings, yung 3/4. Minsan, yung matitira dun sa checking ko, minsan, kukulangin siya sa akin for a week. So, minsan, nagta-transfer din ako from savings to checking, ganun. Mm. Actually, kasi depende rin Minsan. yung kung paano ka sumweldo eh. Kasi ako every last Wednesday of the month ang sweldo ko. So, once a month ka lang. Every week kasi Yes. ako, every week ako. Oh. So, kaya parang masasanay ako na maglista din. Kumbaga yung budget, pag nag-budget ako, kailangan Mm-mm. for a month na talaga. Wala din It na, really depends din pala Oo yung nga eh. Paano ka sa sumweldo? sa payday mo. Meron kasi monthly, weekly. Factor din siguro yung meron akong sinusunod na routine. Kasi parang fix na yung yung Mm. kailangan kong Gastusin, gastusin oo. for that week. May tanong ako for all. Naniniwala ba kayo sa lifestyle inflation na kapag habang tumataas yung sahod mo, tumataas din yung gastos mo? Ako hindi. Sige, bakit? Wala lang. Parang kasi ngayon meron akong may takot ako na gumastos ng gumastos. As in, kahit gusto kong bilhin yung isang bagay. Parang, yun, di ba sabi ko nga 10 times kailangan. Tapos minsan, kahit 10 times, kaya ko naman siyang bilhin 10 times. Hindi ko pa rin binibili. Hindi ko lang alam. Hindi ko lang, ngayon lang yun eh. Okay, so pwede na to utangan. Marami na pala tong savings. Wala, gago. Ano din naman na? Basta ganun, takot ako. Hindi ako gastos. Yeah, hindi na rin ako lumalabas, di ba? Mm-mm. Yun lang. Ako I agree doon. Kasi na-experience ko siya nung habang tumataas yung income capability ko. Mas dumami yung gastos na hindi ko naman yun sinadya. Talagang yung opportunities lang din. Like, ayan, di ba, yung lilipat kami. Tapos, inako ko na rin kasi, dati kasi, ang binibigay ko lang kay mama, allowance talaga niya. Ngayon, ako na rin kasi umako ng bayad ng kuryente, tubig, ano pa ba, gamot niya, mga ganon. Diba, nagkasakit siya. So, yung mga nagsasabi na dapat hindi ka magla-lifestyle inflation, dapat live below pa rin or below your means, 'di ba? Sabi nila. Pero minsan may mga circumstances kasi talaga na darating eh. Like kagaya niyan, kunwari nagkasakit yung parents mo, di syempre isasama mo sa budget mo 'yon kung ikaw yung magsusupport sa kanila, yung gamot nila, check-ups and all. So, ganun, masasabi ko, ako na-experience ko na habang tumataas nga yung income capability ko, lumalaki din talaga yung gastos ko na hindi ko naman yun sinadya. Talagang dumating lang yung opportunity na, or instances na ganun. Kaya mo So, na. kaya, alam mo yun, kahit sinasabi nila na pag mataas yung sahod mo, dapat nga stress-free ka. Hindi, mas lalo kang may stress kasi mas dumadami yung gastos mo. Kahit hindi mo yun ginusto. And, Pero yung ako, gastos naman na tinutukoy mo, parang gastos needs, na, parang needs na rin hindi siya. siya kasi, pagkakaintindi ko kasi sa sinabi mo, Yung luho. tumataas Luho yung siya. luho. Oo. Ganun din, ako din. Needs eh. Ano ba yung luho ko? Minsan kasi may ano rin ako eh. 'Di ba sabi nila dapat practice abundance mindset na kung yung ginastos mo 10 times yun babalik sa'yo. Tinatry ko yun, pero ang hirap. Kaya, 'di ba minsan pag iniisip ko bibili ako ng book, pero ang mahal. So next month na lang ba or ano ba babasahin ko siya tapos bebenta ko na lang. Yung mga ganun. Kaya minsan pag bibili din ako ng bagay, kung ikaw 10 times mo siya pinag-iisipan, ako naman pinag-iisipan ko siya ng hindi 10 times but as in deep and mas masuyo talaga ako na needs ba talaga to o wants lang. Gusto ko lang bang sumabay sa cloud? Gusto ko lang din ba magkaroon ng ganito kaya gusto ko siya bilhin? O talagang ite-treasure ko to or i-invest ko siya? Tapos minsan pag nabili ko na siya, may guilt na hala, imbes na dapat tinabi ko na lang to or binili ko na lang next month. Ganyan. Pero minsan naman kasi, pag sinasabi ko, next month ko na lang bibilihin, pag nandun pa siya, ibig sabihin para talaga siya sa akin. Pagdating naman ng next month, wala na siya. Wala nang stock or wala na yung size na gusto ko. So, alam mo yun, manghihinayang ka na sana pala, binili ko na lang ng time na yun. So, sa tingin nyo, paano ba i-manage yung ganun? Paano mo ba talaga, or kanya-kanya ba tayo dapat talaga ng metrics kung ano yung binavalue natin as needs and as wants?
Kasi ako, binavalue ko as wants lang yung books eh. Ay, yung I mga think, ganyan. oo. I think kanya-kanya. Kasi, tamo kami. I mean, sinong matinong or normal na tao gagastos ng 6 digits sa bike? Di ba? Ikaw lang yung kilala ko. Kami, oo. Wow, Anyway, 6 pero digit? hindi pa naman, hindi pa. Manifesting pero Dulas hindi na pa. yan. Pero anyway, Dulas na. ha? Pero Dulas na ano, yan. tawag doon? Ang tawag doon, sabihin ko tuloy. Di, pero kasi, yung parang naging mindset namin, parang investment mo rin yun sa sarili mo. Kasi bukod sa gusto mo yun, mental health bonus yan. Siyempre, bike yun. Physical, ano mo, so makakapag-exercise ka pa. May parang motivation kang maging healthy kasi sabihin mo, uy, putang ina, 100k tong bike ko. Sayang kung di ko gagamitin, di ba? Siyempre, mapinta ka mag-bike. Mag-bike ka, maging healthy ka. Pag maging healthy ka in the long run, wala kang sakit pag tanda mo. Or less, di ba? Ano Ganun. pag ma-aksidente ka? Una, di namatay ka? Bundol ka ng truck. Hindi may HMO naman eh. Hindi ko Kung 6 nabundol ka ng digit truck, nga, hindi wala ka ng 6 wala digit ka nga ng yung bike mo, gastusin. namatay ka naman. Hindi wala ka ng gastusin, patay ka na eh. Di ba, tipid? Di, pero yun yung parang mindset namin na parang it will all be worth it din sa dulo. Yun. Kasi isipin mo, yung isang nakita kong malakas nakaubos ng pera talaga, lalo pag senior na, yung mga maintenance meds. Kasi yung mamahal nun, di ba? Kaya Mahal, sobra. ang na-realize namin, big flex pagdating mo ng 60, 70, wala kang meds. Tapos okay pa yung katawan mo. Big flex yun. Yun yung, parang hindi yaman eh. Parang big flex mo kung healthy ka eh. Di ba? Health is wealth. Ayun. Totoo yun. And with regards dun sa lifestyle inflation, oo, naniniwala ako. Pero may something pa rin na mag-ground sa'yo na, uy, teka, parang sobrang mahal nito for something di ba? Wala, sobrang mahal nitong kape nito para sa kape, parang ganun. Pero kasi isang factor din pala sa lifestyle inflation. Usually, bakit ba tayo nagkakaroon ng lifestyle inflation? Lumalaki ang sahod, di ba? So pag lumalaki ang sahod, ibig sabihin either napapromote ka or lumilipat ka ng trabaho. Or Usually, gumagawa ka lumilipat ng ka ng illegal. trabaho. Pwede yun. No? Anyway, so usually, lumipat ka ng trabaho, yun yung madalas. O paano kung yung high pay yung job na yun? Siyempre nasa medyo mamahaling city rin, kung BGC, ganyan. O, ang mamahal ng doon, basic needs doon, grocery pa lang, butik, ang mahal. Tapos, may mga karinderya, pero hindi naman laging meron eh. Diba? Tapos minsan, pag nag-aya pa yung mga office mate mo, Ayun pa, diba? peer Labas pa kayo pressure. kain. Oo. Kaya nga, naiintindihan ko yung point ni Earl na may routine ka. Kasi minsan, nahihirapan ako na, kunwari, may routine ako, may baon ako, tapos bigla mag-aaya ng lunch out. May baon ako eh. Diba? Parang ganun. So, mga pag-gastos ka ng parang unnecessary, diba? Ganun. Yun lang din. Nung high school walang nagturo sa atin ng ganito. Yung budgeting, ganyan, dapat or nga mga subject ko eh. investing. Oo. Dapat sa TL ito eh. Oo. Dapat subject talaga to. Natutunan natin dun, dinosaur. Mga Yun yung pang-inside yung mga social system ng formula. Pinas kasi Mm. sobrang traditional. Yun yung napansin ko eh. Kasi dito, yung pinsan ko, kakagraduate niya lang ng grade 12 yata. Ang dami niyang certificate, tapos iba-ibang areas. May certificate siya sa financial planning, business management, woodworking, agriculture, tapos meron pa parang sa aquatic eh. Sa mga ganun. So, iba-iba. Kasi yung tinuturo sa school nila, yung talaga, parang Skills anong tawag talaga. dito? Life skills o life skills talaga, hindi yung math, algebra. Tangina para saan? Diba? Yung mga, wait lang. Although May naisip magagamit akong mo siya topic pag dyan. nag-college. Oo. Wait, may naisip akong potential topic niyan. Kasi parang sa lagay ngayon, gas-gas na yung sabi, basta mag-aral kang mabuti ng maigi, magkakaroon ka ng magandang trabaho. Kung titignan mo yung educational system natin, sobrang makaluma nga, di ba? Laging by the book, laging, ito, aralin mo yan. Hindi naman din practical lahat ng yun, di ba? Anyway, next, yan? Pwede natin yung next topic yan. Sige. Parada mo lang. Ano pa ba? Baka sinabi niya dun? Yung tanong mo. lifestyle inflation. Actually, totoo naman. Agree ako sa
sinabi ni Ana. Paano Pero ba yun yun? nga, Talo sabi ka. ko, 3 out of 1. Ay, 3 out of 4. ano daw? Talo ka. Bye. Oh, diba disagree siya? Alis. Okay. Hindi kasi, alam niyo naman yung hobby ko. Tsaka kasi, pag nanonood, actually, totoo naman, aminado naman ako na, pag nanonood ako ng mga, concert or fan meet, gusto ko best experience. Gusto ko nasa harap ako. Baga mag-iipon talaga ako for that. Lapit mo yung mic. Gusto ko may budget ako for that. Kasi ayoko talaga, kumbaga, kasi nagabase din ako sa mga perks Ano makakuha ko doon? Kunwari, actually, sabihin ko naman. Go! Ang pinakamahal ko kasi nabiling ticket, 16,000. And hindi mo masasabi, bumabase kasi talaga ako sa perks. Worth it ba to? Makakuha ba ako ng ganyan-ganyan? Doon talaga ako nang babase. Ganyan. Oh, mas gusto hindi kasi talaga iba kasi talaga pag syempre ayaw mo na paano pag isang beses mo na talaga siya ma-experience sa buhay mo. Tapos di mo pa Ganun kasi ako mag-isip eh. Though hindi naman ako yung punta ng punta, selective nga ako. Kahit fan ako ng maraming tao ganyan. Though meron naman akong mga kinancel din na event na kahit kahit fan ako ng isang tao, hindi ko siya nagustuhan kasi ano makuha ko dito? May enjoy ko ba to? Depende talaga sa iyo eh. So dun sa sinabi na lifestyle inflation. Parang gusto ko meron ako talagang kung lalaki yung sweldo kasi commission based nga ako. Kung malaki man, gusto ko naglalaan ako for that. Formula naman ako. Yun ang preference ko. Kasi paano pag next time, tawag dito, hindi na maulit yun. Ganun kasi talaga mindset ko eh. Ayoko kasi na Nagsisi. bukod sa regret, anong tawag dito? Ayoko siya gawing late. Gusto ko parang experiences ko siya for the mga first, hindi siya yung matagal kong pinag-isipan. Gusto ko na meron na talaga akong sa kanya. Buo na isip ko dito. Gusto ko kapag nangyaring event na to, kapag may pumunta dito na ganyan, gusto ko meron na akong dahil lumaki yung sweldo ko ganun. Kumbaga, talaga eh. More kasi ako eh. Kung ano yung kabubuti ng mental well-being ko. Doon ako nagbabase. So yun. Tama naman. I agree. Ikaw kasi, iba tayo nga ng Priority. Values ng Yes, hobbies. oo. So, nataon lang na yun sa inyo, medyo kailangan talaga ng pera. Kaya nga, These were pop girlies. Ako talaga, ang pupuntahan ko lang na event, pag pumunta dito si Shinmin sa Pinas, si Miho. Promise, lahat gagawin ko kahit maubos yung savings ko, pupuntahan ko si Shinmin Actually, ano malapalaman? Ay, tatanong ko yun. ano yun? Ito yung tanong ni Mark. Ako nga si Miho, di ba? Siyempre, makikita ko na yung idol ko. Di niya ako kilala, pero for the longest time, fan niya ako. Tama ba? Fan niya ako. And, Sabihin sa'yo. siyempre, so hi, Oni. Alam niya. What is the name? So, Your siyempre, name. parang basta yun eh. Kagaya nung sa Eras Tour. Diba? Taylor Swift. Hey, I'm still a Swiftie Kahit na. Ayun. Siyempre yung experience na makita siya kahit medyo malayo siya. Basta yung nandun siya. Tapos alam mo, reference talaga. yung presence. Tsaka, parang dream come true kasi talaga yun eh. Diba? Pag sabi nila, do not meet your heroes or idols. But ibang naman yun. Pero ito kasi as a fangirl experience, talagang dream come true yun na makapunta ka sa concert or sa fan meet ng idol mo, kahit small interaction na picture or mahawakan mo lang yung kamay niya, 'di ba? Ibang yun eh. Parang siya eh, parang nasa bucket list. Sa akin kasi gano'n eh, nasa bucket list ko yung mga Agree ako ganun. sa kanya. Kasi naranasan ko na lahat. Ito talaga the ultimate fangirl. Hindi ko alam kung nakita niyo na yun. Pero biglaan kasi yun. Pero feel ko yung next ko, last ko na yun. Magre-retire na siya. Mag-retire na ako as a fanboy.
K-drama Ano ba? fan. Oo. Kilala niyo ba yun? Pamilya ka na ba? Anong K-drama yan? Ano? Hindi naman. Hindi ko alam kung kilala niyo si Lee Dong-wook. Lee Dong-wook? Sino? Yung Grim Reaper. Actually, Hindi. siya na lang yung parang nasa Hindi bucket siya. list ko na siya na yung huling actor na gusto ko na talaga makakompleto ko na sila. Lahat ng mga favorite actor ko na Korean. Siya na lang talaga. So yun. Talagang hindi ko siya actually napakabihira kasi age pa lang. So yung sinasabi niya kay Shinmin hindi ko alam kung possible pa yun. Kakasal na kasi siya Nakasal na kasi siya. Mm. Yun na talaga. Parang yun na kasi yung parang conclusion sa akin. Kaya nung nalaman ko yung news na yun, napupunta si Si Lee Dong-wook. hindi na ako talaga nagdalawang isip na ako dapat meron akong pera para dito. Kumbaga Kano ginastos mo doon? Actually December 20 Nakalimutan nila. Actually December 20 pa yun. Pinaghahanda ko. Oo. Pero nakabili na ako ng ticket. Fortunately naman. Nakakuha ko ng VIP? SVIP. Anong Oh, wow. Anong like Magkano? inclusion? Actually, more in raffle siya. Di ako talaga fan ng raffle kasi feeling ko pag nagbayad ako ng malaki tapos di ako nanalo sa mga raffle na yun. Ano pang silbi nung? Ganun ako mag-isip. Gusto ko yung ito talaga ito. Gusto ko uuwi akong panalo. Kumbaga, actually magkano ba nagastos ko? Parang 13K. Gusto ko masulit ko yun. Pag di ko nasulit yun, di ko talaga ma-enjoy pag-uwi ko. Kumbaga, yun na yun. Okay, nakita ko siya. Pero iba kasi yung feeling na hindi lang nare-reciprocate yung pagiging fan mo. Pero yung pera mo, alam mo yung worth it yung ginastos mo. Doon ako kaya hindi talaga ako Baga, pag nanood ako ng isang drama, nagka-crush ako sa isang ganyan. Gusto kong puntahan yung event niya. Hindi ako ganun. Talaga ako, selective talaga ako. Gusto ko yung though may mga instances kasi na kung pinuntahan ako event sa mahal-mahal. Malalaman ng mamaya may issues na. Isipin mo ilang araw na ba't baka pumunta dito? Ba't baka parang sayang lang pala ako ng pera para dito. Doon na-experience ko na siya. Na-experience ko siya nito lang. Naging fan ako ng isang actor na nagkaroon ng cheating scandal. Actually, siya yung pinakamahal kong na bilan ng ticket. Hanggang ngayon iniisip Angel ko. Padilla ba yan? Hindi. Japanese actor naman yun. Hindi ko alam kung kilala niyo si Kentaro Sakaguchi. Kung kilala niyo yung actor na yun. Hindi. Nagkaroon siya ng cheating scandal. So, nung araw na yun, doon ko inisip na grabe, yung mahal lang binili kong ticket sa'yo, tapos ganyan pala yung personality. Doon din naman ako yung parang sinasabi niya na ma-cancel na tao. Pero umiiwas ako. Ayoko kasi nung alam mo yun, in the future, ibabato niya sa akin, kung baga gagamitin niya sa akin, hindi. So, yun. So, parang ginawa ko na lang, tinanggap ko siya na hindi ko tinanggap na talaga siya. Tinanggap ko na lang na nangyari na yun. Kung baga chapter na lang yung sa buhay ko na, gumastos ako sa ganyan. Ayoko siyang pagsisihan. Ganun talaga, pag pupunta ako ng event, ayoko siyang pagsisihan na kahit naggastos ako ng malaki. Gusto ko lang na okay na experience ko to. Kasi nasulit ko naman siya, actually. Nasulit ko yung experience na yun. Ayun lang, yun sabi ko, ayoko din talaga ng may regrets. Gusto ko pag bumibili ako ng may mapapala ako. Gusto ko panalo pa rin ako pag-uwi. Yun naman talaga. Di ba nga yung mga umattend ng concert ng Blackpink, tuwang-tuwa sila kasi grabing hataw ni Jennie. Di ba? Sabi nila sulit daw. Yung 13K or 15K nila, gumigiling. Ganun. Kasi ganun, pag fan girl or fanboy ka talaga, hindi lang yun sa dahil idol mo siya. Siyempre, nandun din at the back of your mind na dapat masulit ko to. That, as much as possible, maraming pictures or, Actually, di ba? kasi may siya. Baga, parang, meron kasi pag naging fan ka kasi, parang nagkakaroon ka ng sense of belongingness. Kumbaga, may nasasali ka sa isang community. Yun yung community na yun, minsan may nagagawa silang charity, gano'n. Yes. Parang, may advantages din. Kahit sabi mo magastos ng pagiging fan. So, choice mo naman yung kung gagastos ka or hindi. Choice mo rin naman kung
magiging fanatic ka. Kasi iba yung pagiging fanatic sa pagiging normal fan eh. Yung fanatic ka kasi kulto na yan eh. Yun yung mga may mga parasocial relationships ng mga idol nila. Hindi po ako ganun. Buti Kilala, naman. yeah. Okay. Alam niyo na ibig sabihin ko. Oo, Hindi oo. po ako ganun. Hindi naman ako ganun. Kumbaga, aware naman ako. Maingat din ako sa ano. Pero sana wag po tayong ganun. Wag tayong gagastos sa mga, Totoo. yung mga ano Mga talaga. karton. Wag tayong sumamba Sa mga masyado. Loko to. Wag tayong sumamba. Ganun. Wag po tayong ganun. Ako. Na-record po ba? Iba naman yun. So, yun. Kayo, hindi kayo, fanboy ba kayo? Everyone Or, is a fan of something. oo nga. Pipi. Di ba, tsaka si Di ba, Bong Bini? Navarro, di ba? Bet mo si Bong Di ba, Navarro. Bini ka? Oh, Bini ka din. Actually, Oo. concert ng Bini. Oh, Bini concert today. Nakita ko nga lang nung ano eh. Mga ano Ang nila, reels. parang solo prod. Ikaw ba, Kalin? Hindi ka ba fan ng ano? Something? Talagang Hindi. science lang? Or ano? Hindi. Bike yan? Hindi, ibang... Cyclist? Hindi, mga banda. Ano maduga? Hindi, mga banda. Mga Forbes page, ganyan. Oh. Fan siya ng mga dinosaur. Wala nang dinosaur ngayon. Wala pagkakagastusan. Bibili niya mga laruan sa Toy Kingdom. Wala na. At least collectibles pa. Mga saktong fan lang ako. Hindi super fanboy talaga. Sakto lang. Kasi nga wala na rin yung Wala mga dinosaur. wala na mga dinosaur. Wala na silang meet and greet. Kasi wala na sila, ipatay na. Oo, yung mga ano na lang, anong tawag doon? Fossils na lang. Oo, yun na lang. Iko-collect mo. At least yun, collectibles pa, pwede ko ibenta. Ano na? So, yun ha. That's the lesson. Huwag niyong isi-shame kaming mga fangirl or fanboy. Ako multi-fandom ako eh. Korean, Western, kahit ano lahat. Ay, may ano pala. Unfortunately. Ano yan? Hindi. Hindi, Kasi, ano ba? Hindi ko alam kung fandom ba to. Pero, kasi nga, di ba nakikinig ako ng Cool Pals? Alam niyo ba yan? Cool Pals. Oo. Yung podcast ng mga komedyante. Iba yan, no? Komedyante yun sila na. Meron kasi lang parang Patreon, ano? Patreon. You have to pay to Patreon. Patreon. Yun, nag-subscribe ako nung, alam ba, last month. Talaga? Kaso nga lang, may mga perks din kasi yun. Ang perks kasi nun, mapapanood mo yung mga episode nila lahat na may video. Tapos, walang mga bleeps. Tapos, makakanood ka rin ng mga stand-up comedy shows nila. Yun yung hindi ko nakukuha. Kasi nga, sa Pinas nila ginagawa. Tapos, so, ang nakukuha ko lang dun sa binayaran ko is, yun lang, yung mga exclusive videos. Tsaka yung mga OnlyFans. walang bleep. OnlyFans. Yun lang, yung walang bleep, yung mga episode na may video. Mga raw, unfiltered, or Kaya unedited. nag-enjoy ko naman. Kasi di ba ang malaga dapat nag-enjoy. Oo. Mm. Nag-enjoy naman ako. Pero kasi nga, yung pinaka main perks niya, hindi ko siya nakukuha. Hindi ko pa na siya nakukuha. Oo. Inisip ko na ihinto eh. Yung, ako na with regards dyan sa fandom. Ano? Wait lang. Hindi, paglaban. Okay. Hindi ako with regards dyan sa fandom na yan, tutusin, si Zed, andito last year. Sinong Ay, Zed? Yung si DJ? Zed. Nung DJ. last year, tuloy nung May. Kaso syempre, siya lang yung, sa line-up, siya lang talaga yung fan na fan ako. Tapos, nakita ko yung ticket price. Putsang na, sabi ko, tanga na, 6K Kano? yata yun. 6K. Tapos isang gabi lang, Pwede na rave. yun. Oo. Pwede na yung 6K. Siya lang yung abang ako dun. Okay. Parang sabi ko, parang inisip ko yung pagiging practical. Practical ba? Hindi. Okay. Di ba? Ayan, yan tayo sa practicality. Kunyari, yan, yung mga ticket na binabayaran nyo. Ticket prices.
less than 20K. Minsan ba napapaisip kayo dyan? Kung practical pa ba yung ginagawa nyo or hindi? Ako muna, sige. Ako nga di ba K-pop fan din ako, Mm. pero wala pa akong K-pop album ever. And ang first time pa lang na na-attendan ko, twice. Nitong year lang. Kano lang yon 9K. So, Lang eh, for no? me, kapag less than 10K, mura na sa akin yun. Kasi nung kay Sabrina din, well, bago pa lang kasi Sabrina nun, lang yun, 8K, parang VIP package na yun, o sa New Frontier. Basta sa akin, pag less than 10K, kaya ko pa yan. Pero pag lumagpas na ng 10K, doon na ako napapaisip na, anong perks niyan? Just syempre, yung gastos niyan, yung commute pa, yung time mo, yung schedule, pagkain. So, yun, basta pag lagpas na 10K, napapaisip na ako. Pero pag less than 10K lang yan. Yan, ina-attendan ko yan. As long as gusto ko yung artist, yung music niya, and syempre pasok din sa schedule and budget kapag meron talaga. So, for me, balance lang din talaga. And yun nga, agree ako sa sinabi ni Mac na dapat nag-e-enjoy ka. Hindi yung patayin ka lang dyan for the clout or yun, para lang may ma-my day ka. Practicality. Tsaka, napapansin ko sa inyo, super engrossed talaga kayo sa fandom ninyo. Like, talagang, di naman baliw na baliw, pero talagang gustong-gusto nyo talaga yung fandom. Like, invested talaga kayo doon. Kaya parang, sa point of view ninyo, investment siya yung gastos na yan. Kasi, yun nga, natutuwa kayo dyan, nasisayahan kayo. Just as the same na ako, nag-invest ako sa bike parts ko, kasi doon ako masaya. I think, doon yun, kung saan tayo talagang invested talaga na fandom or kung ano naman yung bagay na yan. Ayun. Saka masaya. Saan tayo masaya? Ikaw, yung sa question na magkano na yung nagastos? 2 minutes to come na raw. Practical May ito ka. mga decision mo sa Hindi buhay. bang last muna yung this year? Saka na daw kasi hindi pa niya nako-compute yung Wag muna. Ano mas malaki? Ano mas malaki? Nakulimbat nila Diskaya o yung mga nagastos mo? napaisip. Isip pa. Napaisip pa. Iba to. Iba talaga. Actually, Dinig mga Diskaya. Actually, hindi pa naman siya maabot na parang Oo, nag-compute Hindi nga. pa naman siya maabot na parang 200K. Oo. Hindi naman. Talaga. Hindi naman. Hindi pa daw yun Okay. Ilang campaign na yung mabibili mo doon? Hindi naman. Kasi actually, amyado naman ako na mahilig ako bumili ng ticket na. Lapit. So, paano pag nasipay talaga ako tomorrow? Kasi di ko siya nakikita. Ayoko talaga. Baka hindi ko na siya maulit. Ganun ako eh. Yun naman so for me, practical pa rin naman. Kung kaya mo. Kasi ako pag Lapit. Wait, lapit. Kasi bibili lang ako ng pag confident ako na kaya ko siyang bayaran. Ganun talaga. Hindi ako yung normal na fan na makikita niyo ako lagi nabibili ng ganyan. Doon nag-post ako pero hindi ako yung masyadong palabili na practical kayo ganyan. Dapat nga practical ka. Kasi para mas gusto ko mag-invest ako sa experience. Yun kasi. Sa merch. Kaya yun. Kaya for me, mas practical yun. Kung kunwari fan ka ng wag niyo akong mabahin kunwari fan ka ng 17. Di ba, alam niyo yung 17? K-pop. Alam niyo K-pop yung yun, di ba? boy band na 17. Kasi every January may concert sila. Ay, parang BTS? Parang BTS. Parang BTS. Actually, pag nakikita ko, mas nag-i-invest na kasi mga fans ngayon sa talaga. Experience na talaga. So kung hindi na sila, napansin ko lang na hindi na sila yung masyado sa merchandise. Mas experience na talaga. Parang for me, yun ang pinaka-practical. And kung ano yung preference mo, tulad ng sabi niya, kung yung below 10K, gano'n. Kung saan ka masaya. Kasi masaya, gusto ko talaga uuwi akong panalo. Ayoko nang talunan ako. Ako baliktad. Mas nag-invest ako sa merch. Oo, mas gusto ko yung mga merch.
Parang memorabilia siya eh, oo, for me. Okay din naman yung experience, pero mas gusto ko talaga yung may nauuwi ako. May Mm-mm. Mm. Yung 17 sila doon. Hindi, 18. Sila 7. Ano nga ga? Hindi ko alam ang ano yung origin ng name. Ako Though hindi. famous K-pop boy band. Si Earl kasi fan niya ng SB19, di ba Earl? Alam mo yung SB19? Oh, matik alam ni Earl yan, SB19. Tsaka Oo. Chickser, di ba? Oo, Chickser. Speaking of chicks, sir. Nung high school. High school kasi di ba? Tsaka yung hash 5. Mga chicks. Alam niyo ba yung hash 5? Alam ni Earl yan. Pero kasi mga rabbit. Oo. Ay, nung high school tayo, kayong dalawa, nang shame kayo ng mga fangirl, fanboy moment namin. Uy, ba't mo Naalala dinamay namin dun? yun. Nahimik ako dun eh. K-pop, Chickser, binabash nyo yung mga, yung gumagawa sila ng ng tarpaulin nun, naalala nyo ba yun? Oo. Ay, grabe. Hindi ko alam. Nagising na ba sila na naging fans? Ako, hindi kasi ako naging fan, ikaw ba? Hindi. Nakit ko nga sa bukha nga niya yung mic. Marami nga akong kalmot nun eh. Dahil nga sa mga nakaaway ko na Chickser fan. Dalawa sila actually. Name drop. Name drop mo na ito. Si Hi, Michelle. si- Hi Bernadette. Ako pa naman masusunod dito kung ano yung mabibig. Nako. Ba't tayo nagkalmutan? Kwento mo. Actually na impluwensya. May bumulong lang po sa akin. Though, nung Si Step. kinalmat ka, feeling ko sila po talaga yun. Yung mga letter M din po ang nagsusunod nun, alam ko. Letter M, Alam ko na yan. may J siya. Sino? First name niya, ang first initial na M. Ah. Alam ko isa siya doon. Yun ang pagkakatanda ko. Kaya nung kinalmat ako, wala akong tinanggap ko na lang, kumbaga. Tapos parang naman, nung tumagal naman, di ba? Parang mas nagmukhang tama ako sa part na yun na pinasya. May issue din yun eh, Chickser. Hindi naman, kasi parang, kailangan mo ba talaga for me kasi nung time na yun, parang ang fanatic nila. Sobra. Nakikipag-away ko lang, para lang. Dahil lang doon sa normal criticism about that. Mga toxic. Hindi talaga. So, parang, na rin sa akin yun. Sabi ko nga sa inyo, gusto ko panalo ako pag ayun, nanalo nga ako. Hindi ako nagisisi na hindi ako naging Chickser fan. Tinanggap ko na lang. Good on you. Ay, hindi talaga ako naging Chickser. Pero grabe rin dedication ng mga Chickser. Ay, naging Chickser. Kasi parang, di ba parang ang Chickser sa atin dati. Parang ka-level niya SB19 sa popularity. Oo. Di ba ang dami din Pioneer, gumagastos para sa pioneer. kanila? Pioneer. Oo. Pioneer. Oo nga. Pero iba na kasi pag nag-fan, iba kasi yung fangirling dati sa fangirling ngayon. So, isa na nga yung factor doon na mas nag-i-invest sila sa experience. And syempre, ewan ko, iba kasi, talaga eh. Hindi mo na maiisip kasi pa na gano'n kayong pera. Yung nga, sabi nyo nga, money will come back. Iba kasi talaga enjoy na nare-receive mo pag So, ganun yung nagiging mindset ko pag uma-attend din ako ng event. Sabi natin mahal ng ibinili kong ticket. Pero at least nag-enjoy ako. Iba yung natulot niya sa akin. Tsaka yun nga, may nakikilala akong tao, nagkakaroon ako ng connection. Marami siyang advantages. Hindi mo masabing, kasi sa panahon na yun, dami, di ba? Parang ang dami nag-fangirl, nag-fanboy. Di ba? Hindi ba nakapansin? Ang daming, Ang dami nga. di ba ang niya, prevalent niya ngayon. Parang mas nag-i-invest sila doon. And wala naman ako nakakita mali doon. Pero dapat talaga, tulad ng sabi ko kanina, know your limits din talaga. Kung hanggang saan lang kaya mo. Mare, mahal yung ticket ni ganyan. Huwag mo na i-push, hindi yung mangungutang ka pa na. Yung kaya mo lang. Yun yung totoong pagiging practical. Gusto ko siya sa Pwede ka namang mag-invest na kahit kunwari hindi ka umattend ng concert nila. Pwede naman yung attend ka naman. Ano yung mga cup sleeve event? Parang fan Hindi. cafe siya. Parang mga ganong event lang. Ang tawag?
Cup sleeve? Cup sleeve event. Yung mga parang Okay. fan cafe event. Parang magkukumpul-kumpul lang kayong mga fans, pag-uusapan niya about idol nyo. Pwede Mm. naman yung mga ganun, kumbaga, to show your support. Fangirl ka pa rin naman. GT. Parang fan ka pa rin naman. And, ayun, parang mas, talaga yun. Hindi mo na kailangan i-push yung sarili mo na mangutang or what. For me, dapat talaga, ayun nga, wag natin pilit, kung di natin kaya. Kasi, madami naman paraan para di lang sa pera. You can still support pa rin naman. Though, grabe na kasi ngayon, dami. Puro talaga pera ngayon. Pero guys, maniwala kayo. Kaya nyo maging fan ng di gumagastos. Kahit sabihin mo may work ka na. Pwede ka pa naman. Kahit sa social media. Yung mga lang nila. Alam niyo yung mga subscription na yung mga subscription na siya, messaging app ng mga celebrities. Ayun, pwede naman yun. Pwede ka rin, you can, ka pa rin naman, susuportan na pa rin naman sila doon. So for me, parang yun lang ang advice ko kung fangirl ka or fanboy ka. Doon, dapat practical talaga. Lalo na sa panahon ngayon. Kasi ang mahal po ng fees. Ticketing fees dito, meron pang, iba pa yung booking fees. So for example, lang gumasa ako ng 12,000. Ang booking fee ko mga 5% ng price. Tapos meron pang ticketing fee. Minsan iba pa nga yung online fee. Magastos talaga. So, dapat be a responsible funder. Di ba pahirapan kumuha ng ticket dyan? True. Paano ka kumukuha? Scalper? Ay, mga gumagamit ng Uy, Actually, maganda yung tanong ni Earl. sinuwalat mo naman, scalper. Actually, nangyayari talaga, marami na akong nasagap na information. Nangyayari talaga yung scalping, may connection sa loob. Marami na ako kakilala ng ganun. Ako kasi madalas ako pasabay. Kasi wala akong tiwala sa internet namin. Nagpapasabay kasi ako, ibig sabihin ng ticket assistance. Minsan pa nga sila yung ginajudge kasi daw sila yung nagpapapuno ng yung queuing, nasa cart lang nila. No, di naman ako laging agree doon. Kasi iba, tawag dito. Minsan kasi pa nagaganon ako, hindi lang isa yung nagtitingin ng ticket sa akin. Minsan 5 sila. So, bayad mo sila. Ang madalas ko pang fee din, parang 600 to 1,000. Grabe. Pero Sila lang mag-aano sa'yo ng ticket? Maghahanap sila ng best seat for you. Di mo sila, for me lang hindi ko naman hindi ko sila tinuturing na scalper. For me, nakakatulong sila. Wait lang, Diba? natuwa ako. Grabe pag online. Meron din kasi naman yung pupunta ka mismo sa ticketing na pila pa yun, iba pa nga nagka-camping eh. Iba bubuk pa ng hotel, mas mahal pa yung book ng hotel kasa pamasahe. For me, nakakatulong pa rin naman yun. Pero yung scalping talaga mali. Natuwa lang ako kasi parang ginawa pa nilang negosyo or parang naging napagkakitaan pa nila yun na mag-reserve ka ng ticket sa'yo via online. Totoo naman. Ganun mostly yung Galing. parang napansin ko sa mga ganun parang ang census ko sa mga ganun madalas mga senior high. Madalas sila mga nagpapaticket. Ay, sure Uy, ako. pero sino muna? Sige. Yung sabi mo kasi ba ako bumuna? Ikaw. Yung related sa sinabi na Mac, yung sa camping. Takting yan, nga, grabe, na-witness ko yung first hand. Grabe yung Actually, dedication ng mga fans. Nag-try ako, nag-inquire ako about that one time. Sabihin ko na kayo ng fan. Kailan yung si Bjorn Wusok? Siyempre hindi. Hindi nila kalala yun. Hindi, mo na lang. Si Beyonce. Bjorn Wusok. Yung middle na lalaki sa Lovely Runner na K-drama. Magkaroon siya ng fan meet dito. Hawak siya ng Dunkin. Kasi doon, kailangan bumili ng ilang box ng Dunkin para makakuha ka ng ticket. So, pila yon. Hindi naman talaga madali yun. Oo, tsaka hindi po, abupurga ka kasi ang dami mong order. Kunwari SCVIP kukuhanin mo. Ang dami mong dala, di ba?
Kaya ang ibang Pamigay. ginagawa, Oo. minsan, may nagka-camping talaga. Mayroon naman assistance. Ang na-try ko siya, di ko naman talaga siya ginawa. Nag-inquire lang ako. Parang ang siningil niya sa akin kasi, syempre may liga ako sa VIP. Parang 4,000. Kasama na dun, ano yun kasi magbubook pa siya sa hotel. Day before pa siya, pipila pa siya. Doon, di ko lang alam kung yung mga in-order niyang yun, kung sa akin na pupunta o sa kanya. Kasi mahal, di ba? Yung mga donut? 4,000. Oo, Mga donut? gano'n. Kasi parang alam ko parang ang range lang ng pinakamahal na ticket niya nun, 7,000. And parang kailangan mong bumili ng, tama ba? Parang worth na gano'n yung bibilhin mo eh. Na So donut. parang doon sila nagbabase. Mas madagdagan pa ng gano'n. Eh, parang normal din pala. Normal. Sana pala, hindi na kayo wala nang ganong guideline na bibili pa ng donut na. Kasi tawag dito yung camping. Dito, ano talaga siya, hassle. For me, hassle yung ganun. So, hindi ako agree minsan na parang pag-partnership nila, yung mga ganong, may fast food chain. May Yun ticket lang. ka na, may diabetes ka pa, no? Hindi. Hindi Double mo pa. pa nga alam kung pupunta sa'yo kung magpapaticket. Yun yung perks mo. Diabetes. Share ko yung kanina. Di ko alam kung same to kasi may kasi sa sneaker kasi, sa sapatos, Sneaker. may ganyan din. Pag mga exclusive na sapatos, kunyari yung dati, kasi ngayon, patay ang sneaker market ngayon eh. Before, mga 2015 to 2022, ganun. Yung Jordan 1, kapag may exclusive release, exclusive colorway, it's either pipila ka sa store para makakuha nun, tapos bilang lang yun, mga nasa less May than quota kasi 1,000 ganun. pairs. Or sasali ka ng online raffle. Tapos, ganun din siya, parang sa pagbili ng ticket. Tapos, yun nga, i-share ko yung, i-connect ko dun sa sinasabi. Hindi ko alam kung parehas lang to sa kinukuha na ni Mac. Sa may kaibigan ako na nagaganon sa sneaker game. Ang ginagamit nila, bots. Robots. Actually, against ako dyan. Tapos, eventually, pinasok na rin nila yung sa concerts, mga ganyan. Mga ticket, selling. Laki ng kita nila. Bots, tas sure talaga na makakakuha sila ng slots. Pero bots ang gamit nila. Actually, yun yung problema ngayon. Yan ang problema ngayon. Ayun ang mga kalaban nila ngayon, yung bots. So, pag mga ganyan, pag yung mga entertainment events, yun talagang malaking kalaban. Hindi mo ang masisisi yung palagi yung mga nag-ticket assistants. Minsan napagkakamalan silang bot. Kasi paano sila nakapag-purchase ng ganyang kalak? Paano naubos na kagad yung seat na yun, tapos paano ka nakapag-purchase ng gano'n kagad? In less than a minute. Parang nagkakaroon ng legit naman siya. Hindi naman siya bot. Kasi talagang pinapipili niya ako. Muntik pa nga ako mawala nung gusto kong seat eh. Kung di ko pa siya pinilit na, naku, hindi pa pwede yan. Kailangan ulit-ulitin, i-refresh mo nang i-refresh. Ba't hindi ka natatakot ma-scam? Actually, natakot na din ako once. May isang kasing concert nun na pinunta ko. Hindi naman siya scam. Doon hindi niya na natupad yung promise niya na makuha yung gusto kong seat. Kumbaga, naurong pa nga ako eh. Dumulo pa ako. So, parang disappoint ako. So, parang naging lesson sa akin yun, hindi talaga dapat lahat. Hindi talaga, dapat, minsan ikaw din natry mo mag-book ng sarili mo, ganun. Dapat before you. Sa Twitter, sa XX. May mga kilala naman ako. Hindi ako naghanap para sa dati, sa Spotify, tsaka sa Netflix. Iba naman yun kasi may experience ako dyan na hack. Doon pala. Yun ang parang naging scam na Spotify premium ko dati. Na parang Russia nung nag-take over ng account ko. Then ang ginawa ko kagad, tinawagan ko talaga yung ng Spotify. Talagang, ewan ko, US atin tinawagan ko number, sabi ko someone hack my account. Na-resolve naman kagad nila. Kaya wala din akong sa mga ganong. Sorry Alam ko business sa iba yun. Pero mas okay pa rin talaga na sa pag mga ganyang subscription. Kasi as pangalan mo pa kasi gagamitin eh. Paano pag pang work email mo yan, ganun. Work. Yung parang masyado na sa privacy mo. Kaya mas okay talaga sa akin.
Original Oo, price. legit. Doon tayo sa original. Tsaka na-realize ko parang konti lang yung difference, price difference. Pag sa Mm. medyo sa Saka hindi, SM. alam mo kasi na ano talaga, safe ka doon. Nakaka-receive ka pa ng email. Iba rin talaga. Pag legit. Mm. So yun, sana hindi tayo sa mga nagit-dikit assistance. Kasi for me ano din kasi parang side racket din kasi ng mga Side hustle. side hustle Mm. nila yun. So yun. Totoo. Sana iba kasi talaga naiinis sa mga ganun. Mm-mm. Kaya ang hirap Yung talaga dapat pag nagtatry ka ng ganun, check mo yung feedbacks. Saka kung gaano na siya katagal. Kung Hindi lang legit. doon sa X app Try mo rin sa FB. Mga feedback sa kanya. Ganyan, yun ang tip ko kung mag-try ka ng ganun. Though magastos din siya. Di mo rin sure kung makuha mo yung gusto mong upuan. Pero at least, diba? Mm. The Kanina link. Ha? Ano? may tumatawag. Saan ba yan? Saan? Baka sa'yo. Ginantok na ako. Kaya na pa akong 3 o'clock gising. Oras na ba? Bago, alas 12 3 na. a.m. pa ako gising. Yan, alas 2. Sige. Kailangan, Sige. Iyan mo The na. length. Ayan na rin. Diba, the length na pinupursue ng mga fangirls, fanboys like us para lang achieve yung perfect experience for our own fandom. So, ayun, yun lang, sana may natutunan. May natutunan ka ba, Mac? meron naman. Talagang, talaga, dapat Yeah. chase your dreams. Dream pa rin naman yun. Meeting your Ako naman, parang isa-summarize ko yung mga napag-usapan natin into parang trifecta. Tatlong bagay yan. Balansehin mo yung needs, practicality mo, tsaka yung mental health, yung wants mo, yung gusto mo, saan ka maligaya. Yun. Dapat balance yun in perfect harmony. Lalo na being an adult. Mm. Adulting. Money, talaga. Money management. Kasi wala namang nagturo nito sa atin. Ngayon na lang natin to natutunan. So, yeah. Ayun. Okay. Sa akin- Tapusin na. Ay, wala si Earl pa. Hindi, yun. Dami ko natutunan din. Pero yung mga huli, medyo na ako. Nagugulan, di ko alam yung mga sinasabi ni Mac eh. So, Actually, sinesearch ko yung iba. Nagsisearch ako para lang makakip up. Pero yun, yung dun sa mga unang part, yun nga, marami akong natutunan na yan, nakatulong nga kaya. Ganun Kasi pala dami ko kalakaran tanong. sa mga fandom. Although, wala rin naman akong, hindi naman ako, masabi ko hindi ako magastos. Parang, pero yun, mas natutunan ko na may other ways pala para magkaroon ng maging aware ka dun sa finances mo. So, sana send mo yung template. Huwag mo kalimutan. Bali 10 pesos. Ay, hindi. 150 pesos na lang GCash. Basic lang kay Earl yan. Ayun, okay. Sige, tapusin na natin to. I-end namin to with a song number. Wow. Kakanta kami ng For Good. Ano? There have been said that people come into... pero thank you for inviting. Of course. And actually happy ako kasi na-share ko rin kasi 'di ba pag fanboy, alam niyo na magastos. Pero alam niyo, baga nagkaroon kayo ng parang point of view namin as fans kung paano kami gumastos. Tsaka nalaman ko yung kalakaran pala. Ganun. At saka open sila, in fairness, no? Open sila sa idea, sa mga sinishare nating thoughts. Yun naman yung mahalaga. No judgment. Rin ako. Fanboy. Maging Wag lang assistant ako. fanatic. Wag tayo maging kulto. Okay. Aldab. Parang, hindi naman fanboy, pero nakahilig ako yung, ano ba yun? Sino yung may Pinay? Cat's Eye. Cat's Eye. No shame naman. No, I mean, Cat's it's a good thing naman. Oo. Global, hindi siya K-pop, di ba? Global group siya. Hindi. Kasi may Pilipino rin doon. Ayun. Thank you, guys. Thank you so much.
So, yung song number mo... Kasi dapat kakanta nga tayo, Mak, eh. And manood kayo ng The Wicked, please. Part 1 and Part 2. Okay? Sige. Alright. Nakikat na Sige. po. Magme-mute ako. Sige na. May pa-up. Sige na. Ayan, thank you so much for thank you sa time. I really appreciate it. And isa siya sa number one listener natin. Oo nga, eh, bitin. Nabibitin ako. Ano pa bang pwede nating itapik? Sana mag-guest ka rin. Speaking of fandom, community, gawa ka nga ng community natin. Ikaw nga mag-moderator. Oo nga. Para makita tapos bahagian ka namin ng shares. Diba? Siya ang ating social media manager. Oo. Pagka nagkataon. Feeling ka ba? Mag-build ka nga ng community na. Oo. Napapaisip. Diba? Sige, bibigay ko sa iyo yung access ng social sa amin. Oo nga. May perks din. And dahil nag-guest ka, dahil nag-guest siya, meron siyang 200 pesos Starbucks GC! May nagrereklamo dito nung nag-guest daw siya, wala daw. Kay Mac. Tapos yung intro ko pa, ano. May laman po ba to or expired na? May laman yan, hindi yan expired. So, ayan. So, Diba? Legit sana yan, may oh. Oh. may next episode pa. Masarap ka kwentuhan to si Mac eh. Dami. Oh, diba? Yapper din. Oh, dami na Ang sasabi. dami, nakakwento. marami tayong madidiscuss sa kanya. Ay, nako. About love life, gender inequality, pagiging single. Hindi, actually kasi talaga malaking tulong pa pagiging single. Alam mo daw ni Erjan. So, Wala po yun. yun na, next time. Oo. Nagkatanggol ko po mga single ngayon. Tama yan. And, meron tayo dito. May listener. May additional. Ito nga sabi ko mag-guest. Tantrix po We're the kami. Huntrix. Ano tawag? Huntrix. Antrix. Yung Zoe. Yung walang K-pop Demon Hunters. Sino isa? Mamaya magre-reklamo True sa me. kasi Maclean kasi 200 lang yung nakapala niya. Eh, nagganto pa siya. Actually, I'm cosplaying Inosuke. Binili niya From pa Demon to. Slayer. Binili niya pa to 1K. Tapos 200 lang. Tagal ako. Lugi. Actually, kasi nung nalaman Nagpakain kong pa about ng pizza. fan, Mm. nag-ano ako pang Demon Slayer. Oh, so bukod sa K-pop, anime din. Oh. Dami. Okay lang yan. Sir, yung mukha nila taman-tawa ako, hindi maintindihan eh. Hindi makarelate Hindi niya ako, alam. nag-gets ko yung mga titukoy niya eh. Anime. Basta yung mga fandom, wag mo nang alamin. Antrix tsaka Demon Slayer. K-pop tsaka Japanese. K-pop Demon Hunters. Oh, kami K-pop Demon Hunters. May isa na gustong magpa-member pero shout out kay Kay. Gusto niya rin maging member ng Huntrix pero hindi siya Hindi ko po siya tinatanggap. hindi siya tinatanggap. Tatlo lang. End mo na. Okay. Oh, sige, tapusin na natin to. Again, thank you so much, Mac. We appreciate you. Stress na dyan. May picture. Oo nga. Ayan, thank you. Update na nga ako eh. Saan mo si Steph? Huntrix. Ayun na, i-end yun na. 3 a.m. pa ako gising. Ay, wait lang. Kaalin. Ano ba yun? Okay na, dami na. Patulogin nyo na kami. Yan. Thank you. Okay, thank you. May work pa ako. Oh, may work pa siya. Thank you, Mac. Thank you sa pag-guest. We appreciate you and your time. Next time ulit. Yes. Marami pa tayong topic na pag-uusapan. And sa mga gusto ring mag-guest, go! I-PM nyo lang kami. Willing kami. Paulul. Shout out kay Paulul. Alam mo, tropa kami. No? Content creator. Ayan, so, again, thank you for listening. Until next time, we are in 3. Actually, yours. Podcast. And thank you so much. Bye. Thank you. Bye. Bye. Thank you, bye. Oy, thank you. Thank you ah. Bye, At sa Love G. See you.